Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Sana po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan at mas lalo pang dumami ang subscribers at followers ng inyong YouTube channel na mga kwento ni Apong Isaac at The Voice Addict. Sa kwentong ibabahagi ko, napatunayan ko na sa pag-abot ng ating pangarap ay marami tayong pagsubok na pagdadaanan bago natin ito makuha. Mga pagsubok kung saan maaari kang panghinaan ng loob at maging dahilan para tuluyan mong isuko ang iyong pangarap. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Macario. At ito ang aking kwento. Dalawa lang kami ng mas nakatatanda kong kapatid na si Emilio na magkasama sa buhay. 20 anyos ako nung namatay ang aming tatay at nang sumunod na taon ay ang nanay ko naman ang sumakabilang buhay. At ang tatay namin ay isang kilalang albularyo noon sa aming lugar. Bukod doon ay isa rin siyang manunugis at marami ang humahanga sa kanya dahil sa husay niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Bata pa lang kami ni Kuya Emilio ay sinanay na kami ng tatay namin para maging isang manunugis. Pero sa aming dalawa ng kapatid ko ay si Kuya Emilio ang mas nakitaan ni tatay ng husay sa pakikipaglaban. Sinabi sa akin ni tatay na hindi ako magiging mahusay na manunugis. Kaya sa ibang bagay niya ako sinanay at yun ay sa panggagamot ng mga may sakit. Kaya nang namatay si tatay, si Kuya Emilio ang naging manunugis habang ako naman ay isang albularyo. Ganun pa man, nasa puso ko pa rin ang pagiging manunugis dahil yun talaga ang pangarap ko. Isang umaga ay agad akong nagtungo sa likod ng aming bahay. Kinuha ko ang aking itak at sinimulan ko yung hasain. Habang ginagawa ko yun, ay dumating si Kuya Emilio. May dugo sa kanyang damit at katawan. Kagabi kasi ay nagtungo siya sa kabilang baryo upang tugisin ang isang aswang doon. Kuya Emilio, nakauwi ka na pala. Kumusta ang pagtugis mo sa aswang sa kabilang baryo? Mukhang napalaban ka. Ang daming dugo sa damit at katawan mo eh. Tapos na ang problema sa kabilang baryo sa aswang dahil nagawa ko ng patayin yung pesting aswang na yon. Ilang gabi ko rin siyang tinugis. Akala yata niya ay uubra siya sa galig ko. Wala namang kasing aswang ang makakaligtas sa'yo, kuya. Ang galing mo kasing manunugis. Sana talaga ay maging kagaya mo ko, kuya. Gusto ko rin makipaglaban sa mga aswang kasama mo. Nagpapatawa ka ba, Macario? Ano bang alam mo sa pakikipaglaban sa mga aswang? Kung sasama ka sa akin, malamang ay magiging pabigat ka lang. Kuya naman eh. Alam mo, na kahit nung mga bata pa lang tayo, ay gusto ko na rin maging manunugis. Gusto mo maging manunugis, pero ayaw naman sa'yo ng pagiging manunugis. Hindi mo ba naaalala na si tatay na mismo nagsabi sa'yo na wala kang kakayahan na makipaglaban sa mga aswang? Hirap na hirap nga si tatay noon na sanayin ka sa paggamit ng itak. Bata pa lang kasi ako nung kuya. Kuya, paano kaya kung ikaw na ang magsanay sa akin ngayon? Hindi mo na itatanong, nagsasanay ako sa paggamit itong itak. Ibahagi mo sa akin ang mga nalalaman mo at taktika mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung dalawa tayong magiging manunugi, sigurado ako na kahit sinong aswang ay kaya nating talunin. Pwede ba, Macario? Itigil mo na yung kahibangan mo na magiging isa kang manunugis. Yang panggagamot mo na lang ang bigyan mo ng atensyon at hindi yung mga bagay na hindi mo naman kayang gawin at panindigan. May pahasa-hasa ka pa dyan sa itak na yan. Nagmumukha ka lang tanga eh. Pwede naman siguro ako maging manunugis kahit nang gagamot ako, di ba? Parang si tatay. Albularyo siya at isa rin siyang manunugis. Kung nagawa niya ang ganun,
Siguro kaya ko rin. Talagang ikinumpara mo pa ang sarili mo kay tatay, ha? Sigurado ko na kung pwede lang bumangon si tatay sa libingan niya, ay gagawin niya para lamang masampal ka. Tigilan mo na nga yung ilusyon mo na yan. Ang intindihin mo ay ang panggagamot mo, yung pagiging albularyo mo. Yun na nga lang ang kaya mong gawin tapos hindi mo pa ginagalingan. Pero kasi kuya, Pwede ba, Macario? Kakagaling ko lang sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pagod ako at gutom. Nakapaghain ka na ba ng almusal o inuna mo pa yung paghahasa ng itak mo? wala pa akong nalulutong almusal. Bibili muna ako ng tinapay sa panaderya. Wag na. Aabuti ka pa ng siyam-siyam sa bagal mo kumilos. Matutulog ako at wag mo akong iistorbohin. At ang gusto ko, pagising ko mamaya ay nakahain na ang pananghalian. Sige kuya, akong bahala. Pumasok si Kuya Emilio sa bahay habang ako ay naiwang nakayuko. Nakaramdam ako ng matinding pangliliit sa sarili ko dahil sa mga sinabi ng kuya ko. Pakiramdam ko, kahit gusto kong maging manunugis gaya niya, ay hindi na yun mangyayari dahil wala siyang planong sanayin ako. Naniniwala ako na ang kailangan ko ay isang tao na maniniwalang kaya ko ring makipaglaban sa mga aswang at magsasanay sa akin. At tanging si Kuya Emilio lamang ang taong kilala ko na pwedeng gumawa nun. Ngunit dahil wala siyang tiwala sa akin, ay tila wala rin siyang plano na sanayin ako para maging isang manunugis. Hindi ko rin maiwasang sisihin ang sarili ko kung hinusayang ko lang sana nung panahon na sinasanay kami ni tatay, ay malamang nakita ni tatay na pwede rin akong makipaglaban sa mga aswang. Hindi sa ayokong maging albularyo. Ang totoo ay masaya akong nakakatulong sa mga tao sa pamamagitan ng kakayahan ko sa panggagamot. Pero gusto ko ring maging manunugis at naniniwala ako na darating ang tamang panahon na maaabot ko ang pangarap kong yun. Pagsapit ng hapon ay nagtungo ako sa gubat dala ang aking itak. Sa lugar na yun ako nagsasanay ng mag-isa. Kung sa bahay ko kasi yun ginagawa, ay pagtatawanan lang ako ni Kuya Emilio o kaya ay mamaliitin. Kapag ganun kasi ang ginagawa niya, ay mas lalo kong pinanghihinaan ng loob na maaabot ko ang pangarap ko na maging isang mahusay na manunugis. Sa gitna ng aking pagsasanay ay dumating ang matalik kong kaibigan na si Robert. Meron siyang pinapangas na tubo na paborito niyang kainin. Sabi ko na nga ba nandito ka eh. Pinapahanap ka sa akin na Aling Norma. Magpapahilot yata ng likod sa'yo. Kahapon pa raw sumasakit yung likod niya eh. Mamaya ko na siya pupuntahan sa kanila. May ginagawa pa ako eh. Teka, ano ba yung ginagawa mo? Nagsasanay ka na naman gumamit ng itak sa pakikipaglaban sa mga aswang? Alam mo, para ka talagang katiponero eh, no? Hindi ba ganyan yung nakikita natin sa aklat nun? Yung mga Pilipinong nakikipaglaban sa mga mananakop gamit ang itak? Ewan ko sa'yo, puro kakalukuhan. Talagang inihambing mo pa ako sa mga katiponero ha. Ano namang masama nun? Kapag tinawag kang katiponero, ang ibig sabihin ay matapang kan talaga. Saka, bakit ba palagi ka nagsasanay ng mag-isa? Bakit hindi ka magpatulong sa Kuya Emilio mo? Sus, parang hindi mo naman alam na walang bilib si Kuya Emilio sa akin pagdating sa kakayahan kong makipaglaban sa mga aswang. Hindi ako tuturuan nun, no? Saka, ilang beses ko nang sinabi sa kanya na sanayin niya ako makipaglaban. Pero palagi na lang siyang tumatanggi. Palagi niyang sinasabi na mag-focus ako sa pagiging albularyo ko. Iba rin talaga ang kuya mo na yun, ano? Imbis na suporta ka sa gusto mong gawin, ay parang siya pa ang unang nang mamaliit sa'yo. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko para mapakita ko sa kanya na kaya ko ring maging kagaya niya. Lahat na yata ginawa ko para pumayag siyang sanayin ako. Pero walang epekto. Alam ko kasi na hindi ako magiging magaling na manunugis kung di ako sasanayin ng isang manunugis na kagaya ni Kuya Emilio. Di, maghanap ka ng ibang manunugis.
Natatandaan mo ba yung sinabi ng tatay mo dati na naging guro niya, kaya siya naging kilalang manunugis? Sino? Si Mang Jacinto ba? Oo, yun ka. Hindi ba nakatira yun sa San Delpin? Unang-una, napakalayo rito ng San Delpin. At isa pa, sa tandang yun ni Mang Jacinto, malamang patay na yun. Alam ko may iba pang paraan para pumayag si kuya na sanayin ako. Kailangan ko lang mag-isip. Alam ko na. May naisip na ako. Ano yun? Baka kalokohan lang yan, ha? Hindi to kalokohan, ano ka ba? Seryoso ko sa sasabihin ko. Naisip ko kasi na kung mapapatunayan mo sa kapatid mo na kaya mong maging manunugis, ay paniguradong tuturuan ka na niya. At paano ko naman gagawin yun, Aber? Simple lang. E di makipaglaban ka sa mga aswang at pumatay ka ng aswang. Halimbawa, makinig ka. Kapag nalaman mong may tutugising aswang ang kuya mo, ay sundan mo siya. Unahan mo siyang patayin yung aswang o kaya tulungan mo siya. Oo nga, no. Alam mo, minsan pala gumagana rin yung utak mo. Maganda yung ideyang naisip mo. Pero ayokong unahan si kuya sa pagpatay sa aswang kasi baka mapahiya siya sa mga tao eh. Mas gusto ko yung tutulungan ko na lang siya. O diba? Ang ganda na naisip kong ideya, no? Sigurado ako na kapag nakita mismo ng kuya mo na kayang pumatay ng aswang, ay maiisip niya na karapat dapat ka talagang maging isang manunugis. Tama ka. At kapag sinanay na ako ni Kuya Emilio, ay magiging kagaya na ako ng tatay ko na isang supremong albularyo. Tila nangangarap na napatingin ako sa kawalan. Tumakbo sa utak ko na isa na akong manunugis na nakikipaglaban sa mga aswang. At dahil gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap ko na yun, ay nagdesisyon akong sundin ang sinabi ni Robert. Simula noon, ay halos araw-araw ko nang tinatanong si Kuya Emilio kung meron ba siyang aswang na kailangang tugisin. Pero sa loob ng halos 1 linggong pagtatanong ay palaging wala ang sagot na nakukuha ko. Isang umaga, pagkagising ni Kuya Emilio, ay inaya ko na siyang mag-almusal. Ipinagtimpla ko siya ng kape at pagkaupo niya ay agad akong nagtanong. Kuya, may tutugising ka na bang aswang? Wala. Sandali nga. Napapansin ko araw-araw mo akong tinatanong ng ganyan ah. Ano ba problema mo? Wala naman kuya. Gusto ko lang malaman kung anong gagawin mo. Hindi ka naman ganyan dati ah. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko tapos biglang nagkakaroon ka ng pakialam ngayon? May pinaplano ka bang hindi ko alam? Naku, wala kuya. Naisip ko kasi na mas maganda na alam natin ang ginagawa ng isa't isa kasi dalawa na lang tayo magkasama rito sa bahay eh. Wala namang masama dun, di ba? Sabihin na natin wala nga masama. Pero naririndi ako sa paulit-ulit mong tanong eh. Kaya simula ngayon, ayoko na maririnig na tinatanong mo ako ng ganyan ha. Pero hindi mo pa nga sinasagot ang tanong ko eh. May tutugising ka bang aswang? Sinabi lang ayoko na marinig ang tanong na yan eh. Kapag hindi ka na nahimik, hihilain ko yung dila mo at puputulin ko yan gamit ang itak. Huwag mo kong sinusubukan, Macario, ha? Ang aga-aga pero pinapainit mo ang ulo ko. Nang dahil sa pagsigaw ni Kuya Emilio sa akin, ay hindi ko na siya pinilit na sagutin ang tanong ko. Pinanghinaan ako ng loob dahil mukhang hindi ko na maipapakita kay Kuya na kaya ko ring maging isang manunugis kagaya niya at ng aming ama. Hanggang isang gabi, napagtanto ko na hindi ko na kailangang paulit-ulit na tanungin ang kapatid ko kung meron siyang tutugisin na aswang dahil ako na mismo ang makakakita kung meron siyang lalabanang aswang. Habang naguhugas ako ng pinagkainan, ay nakita ko si Kuya Emilio na nagbibihis. Matapos yun, ay kinuha niya ang kanyang itak at isinabit niya yon sa bewang. Isinuot din niya ang anting-anting na ipinamana sa kanya ni tatay. Itinigil ko ang aking ginagawa. Lumapit ako sa kanya at itinago ko ang saya na nararamdaman ko. Aalis ka kuya?
May tutugisin ka bang aswang? Meron. Saan kuya? Wala ka ng pakialam kung saan. Saka hindi ba? Sinabi ko na sa'yo na ayokong tinatanong mo ko ng ganyan. Pasensya na kuya. Pero mag-iingat ka kuya. Hindi ako ang kailangan mag-ingat, kundi yung aswang na tutugisin ko ngayong gabi. Alam mo bang binayaran ako ng kapitan ng baryong yun ng malaking halaga para lamang sa serbisyo ko? Talaga kuya? Magkano binayad niya sa'yo? Hindi mo na kailangan malaman. Basta malaki. At dahil ako lang ang tutugis at papatay sa aswang na yun, ay huwag kang umasa na bibigyan kita ng pera. Hindi ko naman tinatanong sa'yo kung magkano ang binayad sa'yo dahil hihingi ako eh. Gusto ko lang talagang malaman kung magkano. Saka, kumikita naman ako kahit papano sa panggagamot ko. Pero kung ayaw mo sabihin kung magkano, ayos lang naman sa akin yun kuya. Alam mo, nagsasayang lang ako ng oras sa pakikipag-usap sa'yo eh. Makaalis na nga. Kuya, mag-iingat ka. Galingan mo ah. Hindi na ako pinansin ni Kuya Emilio. Dire-diretso siyang lumabas ng bahay. Ayos, ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Kaya hindi ko na to pwedeng pakawalan. Kailangan kong ipakita kay Kuya na kaya ko rin pumatay ng aswang kagaya niya. Nagmamadali akong kumilos. Agad kong kinuha ang aking itak na bagong hasa. Isinabit ko yun sa aking bewang at palihim kong sinundan si Kuya Emilio kung saan siya pupunta. Walang kamalay-malay ang kuya ko na nakasunod ako sa kanya. Siniguro ko na medyo malayo ako sa kanya. Pero hindi ko hinayaan na mawala siya sa paningin ko. Makalipas ang halos kalahating oras ay nakarating na kami sa isang maliit na baryo. Patuloy akong nakamasid at nakasunod sa bawat galaw ni Kuya Emilio. Hanggang sa bigla na lang siyang tumakbo ng mabilis. Alam ko na may kakayahan na makaramdam ng aswang ang suot niyang anting-anting. Kaya sigurado ko na sa sandaling yon ay pupuntahan niya na ang aswang. Hindi nga ako nagkamali dahil isang aswang ang nakita namin na nasa bubong ng isang bahay. Agad yung sinigawan ni Kuya Emilio at galit na tumalon ng aswang para labanan ang kuya ko. Nagtago ako sa likod ng isang puno habang nakikipaglaban sa aswang si Kuya Emilio. May ilang mga tao na nakasilip sa kanilang bintana at pinanonood ang nangyayari. Anong gagawin ko? Kailangan ko naman tulungan si kuya. Pero baka magalit siya sa akin eh. Pero kung di ko siya tutulungan na patayin yung aswang, ay hindi ko may papakita sa kanya na kaya ko ring maging manunugis. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Tatakbo na sana ako papunta kay Kuya Emilio para tulungan siyang patayin yung aswang. Pero nakita ko na nakahandusay siya sa lupa. May malalim siyang sugat sa dibdib at palapit na sa kanya yung aswang. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang iligtas ang kuya ko. Walang pagdadalawang isip na tumakbo ko ng mabilis at bago pa tuluyang malapitan ng aswang si Kuya Emilio ay sinaksak ko na sa tiyan ang aswang ng aking matalas na itak. Malakas na sumigaw ang aswang at sa kanya ko malakas na itinulak. Napaupo na rin ako sa lupa at sa isang kisap mata ay mabilis na tumakas at nawala yung aswang. Ang una kong naisip ay si Kuya Emilio. Tutulungan ko sana siyang tumayo pero malakas niyang tinabig ang kamay ko at kahit may sugat ay pilit siyang tumayong mag-isa. Kuya, may sugat ka, tandaming dugo. Kailangan magamot kagad yan. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka talaga nag-iisip, no? Na dahil sa ginawa mo, nakatakas tuloy yung aswang. Hindi mo dapat ginawa yon. Pero kuya, papatayin ka na niya eh. Tinulungan lang kita kuya. Tinulungan? Hindi tulong ang ginawa mo kundi perwisyo. Alam mo bang pinapalapit ko lang talaga yung aswang sa akin at saka ko siya aatakihin? Hindi ko naman kuya alam na may plano kang ganun eh. Ang nasa isip ko lang kanina ay ang iligtas ka. Hindi ko talaga alam kuya. Maniwala ka. Kung wala kang alam, hindi ka na dapat nakialam.
Umuwi ka na, Macario. Umuwi ka na! Pero ang sugat mo, kuya. Kaya kong sarili ko. Sinabi nang umuwi ka na eh. Natakot ako nang sigawan ako ni Kuya Emilio. Kaya kahit gusto kong gamutin ang sugat niya, ay wala akong nagawa, kundi ang gawin ang sinabi niya. Nang paalis na ako, ay doon ko nakita ang mga taong nasa labas ng kanilang bahay at nakatingin sa akin. Napayuko ako dahil sigurado ko na ako ang kanilang pinagbubulungan. Habang naglalakad ako pauwi sa bahay, ay hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko kung bakit hindi nagawang patayin ni Kuya Emilio yung aswang kanina. Pagdating sa bahay ay hindi ako mapakali. Palakad-lakad ako habang kinakagat ang mga kuko sa aking kamay. Sobrang tanga ko. Hindi ko na dapat ginawa yun eh. Hindi na dapat ako nakialam sa diskarte ni Kuya sa pakikipaglaban sa aswang. Kasalanan ko ngayon kung bakit nakatakas yung aswang na yun. Nang sandaling yon, ay natakot akong magpakita kay Kuya Emilio. Alam ko, na galit siya dahil sa ginawa ko. Pero naisip ko na baka kapag nagpaliwanag ako sa kanya, ay maiintindihan niya ako. Wala akong nagawa kundi ang hintayin si Kuya Emilio at inihanda ko ang sarili ko sa kung ano ang maaaring mangyari pagdating niya. Matyaga akong naghintay hanggang sa lumipas na ang ilang oras at hindi ko na napigilang makatulog sa papag. Nagising ako nang bumukas ang pinto at pumasok si Kuya Emilio. May benda siya sa kanyang katawan at matalim ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Sasalubungin ko sana siya pero isang malakas na suntok sa muka ang sumalubong sa akin. Halos magdilim ang paningin ko sa lakas ng suntok ni Kuya Emilio. Kuya, bakit mo ako sinuntok? Ang sakit na. Talaga nagtanong ka pa ha? Anong pumasok sa isip mo? At sinundan mo ko? Kuya, gusto lang sana talaga kitang tulungan eh. Kaya ka ba tanong ng tanong sa akin kung kailan ako manunugis ng aswang? Ay dahil may plano kang ipahiya ako sa mga tao? Alam mo ba na yun ang unang beses na natakasan ako ng isang aswang? Hindi ko naman intensyon na ipahiya ka sa mga tao, kuya eh. Wala akong ganung plano, maniwala ka naman. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Sinasabi ko na nga ba eh. May inggit ka sa akin eh. Naiinggit ka dahil mas kilala ako ng mga tao. Naiinggit ka dahil gusto mo maging manunugis pero wala kang kakayahang maging kagaya ko. Tama ako, di ba? Di ba? Hindi, kuya. Wala akong nararamdamang inggit sa'yo. Ang totoo nga niyan eh, ipinagmamalaki kita sa lahat eh. Maniwala ka naman, kuya. Gusto lang talaga kitang tulungan sa pagpatay sa aswang para makita mo na may kakayahan din ako maging isang manunugis. Sinungaling! Plinano mo ang lahat para masira ang pangalan ko sa mga tao. Alam mo, hindi na tayo pwedeng magsama sa iisang bahay. Mas mabuti pang umalis ka na rito. Kuya, pwede bang umalma ka na muna? Ano ba sinasabi mo? Sa atin iniwan ni tatay ang bahay na to at hindi mo ko pwedeng paalisin dito ng basta-basta. Ako may karapatan sa bahay na to kesa sa'yo. Dahil ako ang mas matanda. Kaya umalis ka na dahil baka mapatay pa kita dahil sa sobrang galit ko sa'yo. Sige na. Mag-impake ka na. Bilisan mo! Hindi ako aalis dito, kuya. Magkapatid tayo. Dapat palagi tayo magkasama. Hindi ko nahihintayin na tuluyan mo sirain ang pangalan at reputasyon ko sa mga tao. Kung ayaw mo mag-impake, ay ako mag-e-impake ng mga damit mo. Kinuha ni Kuya Emilio ang isang bag sa ilalim ng papag. Binuksan niya ang aparador at mabilis niyang inilagay sa bag ang mga damit ko. Sinubukan ko siyang pigilin pero malakas niya akong itinulak. Kuya, ano ba yung ginagawa mo, kuya? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Hindi na tayo pwedeng magsama sa iisang bahay.
Hindi ikaw ang sisira sa pangalang matagal kong iniingatan. Alam mo ba, na dahil sa ginawa mo, ay iniisip ng mga tao na hindi ako mahusay na manunugis, na may mga aswang na kaya akong takasan. Ipinahiya mo ako, Macario. Ipinahiya mo ako. Kuya, baka pwedeng saka na tayo mag-usap kapag mainahon ka na. Tama na yan, kuya. Ibalik mo na ang mga damit ko. Buo na ang desisyon ko, Macario. Simula ngayon, ay wala na akong kapatid. Iisipin ko na patay ka na. Tuluyan na akong napahagulgul ng iyak sa sobrang awa sa akin sarili. Hindi ko akalain na dahil sa isang pagkakamali ay magagawa akong palayasin ng kapatid ko. At ang mas masakit pa ron ay itinakwil niya na ako bilang kanyang kapatid. Nang natapos na si Kuya Emilio sa paglalagay ng mga damit ko sa bag, ay pinagtulakan niya ako palabas ng bahay at sa kanya ibinato sa akin ang bag. Hindi na niya ako hinintay na makapagsalita at isinarado niya na kagad ng malakas ang pinto. Alam ko na kahit anong pakiusap at pagmamakaawa ang gawin ko, ay hindi na magbabago ang isip ni Kuya Emilio. Wala na akong nagawa kundi ang umalis ng tuluyan sa aming bahay. Naglakad ako at pumunta ako sa bahay ni Robert dahil siya lang ang pwede kong mahingian ng tulong. Ilang beses akong kumatok sa pinto ng bahay ni Robert bago niya yung binuksan. Pupungas-pungas pa siya at nagulat siya pagkakita sa akin. Oh, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Madaling araw pa lang Oh, ano nangyari dyan sa mukha mo? Bakit may pasa ka? Pwede bang sa loob na lang tayo mag-usap? O sige, halika. Pumasok ka. Nilakihan ni Robert ang pagkakabukas ng pinto. Umupo ako sa pang-isahang upuan at napatulala ako sa kawalan. Ano ba nangyari? At may dala ka pang bag. Naglayas ka ba sa inyo? Hindi ako naglayas. Pinalayas ako ni Kuya Emilio sa bahay. Ano ka mo? Bakit? Ba't kanya pinalayas? Sinunod ko kasi yung payo mo eh. Kanina tinulungan ko si Kuya na labanan yung aswang. Pero nang dahil sa akin, yun, nakatakas yung aswang. Galit na galit si Kuya kasi napahiya siya sa mga tao. Sa sobrang galit niya, sinuntok pa niya ako. Ang sabi pa niya, hindi na raw kami pwedeng magsama sa iisang bahay. Kaya pinalayas niya ako. Ang akala niya kasi ay sinadya akong gawin yun para masira ang pangalan niya bilang isang manunugis. Talaga bang balak mong sirain ang pangalan ng kuya mo? Ano ka ba naman? Parang hindi mo naman ako kilala, Robert. Alam mong hindi ko kayang gawin yun sa sarili kong kapatid o kahit sa ibang tao. Malay ko bang nagbago ka na ng ugali? Pero pasensya ka na, Macario Nang dahil kasi sa ideya kong yun, nagkasira kayo ng kuya mo. Wala kang kasalanan sa nangyari, Robert. Nagbigay ka lang naman ng ideya at nasa akin pa rin ang desisyon kung gagawin ko yun o hindi. Malas ko lang kasi pumalpak ako sa unang subok kong patunayan kay Kuya Emilio na kaya ko ring maging isang manunugis Sobrang sakit lang na itinakwil niya na ako bilang kapatid niya. Grabe! Galit na galit pala talaga si Emilio sa'yo kasi itinakwil ka pa niya. Ano na palang plano mo ngayon? Kung gusto mong dumito muna, wala namang problema. Yun nga lang, ay kailangan mo akong tulungan sa mga gastusin. Hindi ko kagad sinagot ang tanong na yun ni Robert dahil nag-isip ako kung ano na ang gagawin ko. Kung sa bahay ni Robert ako titira, ay siguradong magkukrus pa rin ang landas namin ni Kuya Emilio. Alam ko na masasaktan ako kapag ituturing niya ako na hindi niya ako kilala. Hanggang isang bagay ang biglang pumasok sa utak ko. Patutunayan ko pa rin kay Kuya na kaya kong maging isang manunugis. Ibig mo ba sabihin ay tutulungan mo ulit siya kapag nakipaglaban siya sa aswang? Macario naman. Pumalpak ka na nga nung una Baka mamaya pumalpak ka ulit sa pangalawa. Paniguradong mas magagalit sa'yo si Emilio.
Baka isumpa ka na nun hanggang kabilang buhay. Hindi ko nagagawin ulit yun. Sa ibang paraan ko patutunayan kay kuya ang gusto kong patunayan sa kanya. Ano? Paano? Pag-isipan mo muna yung gagawin mo kasi baka mas lalong magalit ang kuya mo sa'yo. Pero ano bang naiisip mong gawin? Si Mang Jacinto. Yung manunugis na nagsalay sa tatay mo? O, anong meron sa kanya? Pupuntahan ko siya sa San Delfin. Sa kanya ako magpapaturo. Teka. Hindi ba ikaw na rin na nagsabi na baka patay na si Mang Jacinto? Nasabi ko lang yung kasi naisip ko na matanda na siya. Pero paano kung buhay pa siya hanggang ngayon? Kung hindi ako gustong sanayin ni kuya, baka siyang makakapagsanay sa akin. Isa pa, si Mang Jacinto ang dahilan kung bakit naging magaling na manunugi si tatay. Baka nang dahil din sa kanya ay maging kagaya rin ako ng tatay ko. Ipapaalala ko lang sa iyo na malayo ang San Delfin. Kaya mo bang pumunta ron? May pera naman ako kahit papano eh. Kakasya siguro yun na pamasahe para makapunta ako ng San Delfin. Kung yan ang gusto mong gawin, hindi kita pipigilan. Pero ihanda mo ang sarili mo sa kung anong mangyayari Pwede kasi na patay na nga si Mang Jacinto. O kung buhay man siya, ay baka hindi siya pumayag na sanayin ka niya. Wala na akong pakialam sa kung ano mangyayari sa akin pagdating ko sa San Delfin. Ang mahalaga, sinubukan ko, di ba? Sa bagay, tama ka naman. Good luck na lang sa'yo. Nang sandaling yon, ay nabuhayan ako ng loob kahit papano. Ipinagdasal ko na sana ay buhay pa nga si Mang Jacinto at siya ang magiging daan upang makamit ko ang pangarap kong maging isang manunugis. Nanatili muna ako ng isang araw sa bahay ni Robert. Kahit gusto kong puntahan sa bahay si Kuya Emilio para sana kausapin siya, ay pinigilan ko ang sarili ko. Inisip ko na kailangan kong mag-focus sa plano kong pagpunta sa San Delfin. Pagsapit ng madaling araw ay ginising ko na si Robert. Nang nagising siya ay nagpaalam na ako na aalis na ako para magtungo sa San Delfin. Nagtaka ko nang bumangon si Robert at mula sa ilalim ng papag niya ay hinila niya ang isang bag. Oh, para saan ang bag na yan? Huwag mong sabihin na ipapadala mo yan sa akin. Marami na akong damit na dala kasi lahat ng damit ko inimpake ni kuya. Tama ka. Mga damit nga ang laman ng bag na to. Mga damit ko. Mga damit mo? Bakit? Naisipan ko kasing samahan ka sa pagpunta mo sa San Delfin. Ano ka mo? Seryoso ka ba? Nagdududa ka pa kung seryoso ako. Nakaimpake na nga ako. Pero bakit nga? Siyempre, best friend kita Gusto ko na makita ang mga mangyayari sa'yo. Gusto ko na nasa tabi mo ko kapag naging isang mahusay at tanyag na manunugis ka na. Hindi ko napigilang maluwa sa sinabing yun ni Robert. Ang sarap kasing marinig mula sa isang tao na naniniwala siya sa pangarap ko. Para sa akin ay napakalaking bagay na nun. Salamat Robert Salamat tol. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin na marinig ang mga salitang yan. Mas lalo tuloy lumakas ang loob ko ng dahil sa'yo. Ganito kasi ang magkaibigan. Dapat ay pinapalakas natin ang loob ng isa't isa. Sana ganyan din si Kuya Emilio. Kung pumayag sana siyang sanayin ako, ay hindi ko na kailangan magpunta sa ibang lugar. Hayaan mo na muna siya sa ngayon. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang pagpunta natin sa San Delfin. O ano, tara na. Para makarating kaagad tayo ron. Masaya kong umalis ng aming baryo kasama si Robert. Inasahan ko na mag-isa akong aalis doon, kaya hindi ako makapaniwala na sasamahan ako ng aking matalik na kaibigan. At nang dahil doon ay napatunayan ko na totoong kaibigan talaga si Robert. Ang San Delfin ay isang maliit na isla, kaya bago kami nakarating doon ay kinailangan naming sumakay ng malaking bangka. Hindi ko akalain
na napakahaba pala talaga ng biyahe papunta roon at sa kasamaang palad ay inabot na kami ng dilim. Habang naglalakad ay kapansin-pansin na wala ng tao sa labas. Lahat ng bahay ay nakasarado na kahit hindi pa naman ganun kalalim ang gabi. Paano na tayo dito ngayon? Saan tayo makikituloy? Wala naman tayong kilala rito. Kailangan nating hanapin ang bahay ni mga Sinto. Sigurado ko na kapag nalaman niya kung sino ang tatay ko, ay papatuloy niya tayo sa bahay niya. Sana lang talaga ay buhay pa si mga Sinto para hindi sayang ang punta natin dito. Pero kanino naman tayo magtatanong kung saan nakatira si mga Sinto? Mukhang tulog na ang lahat ng tao kasi sarado na ang mga bahay nila eh. Nakakahiya namang kumatok kasi baka makaabala tayo ng natutulog. Malay mo naman at may makita tayong tao sa paglalakad natin. Sana lang talaga kasi wala akong planong matulog sa labas. Magsasalita pa sana ako nang may naamoy akong hindi maganda. Kaamoy yun ng nabubulok na karne. Napahinto ako at hinawakan ko si Robert sa braso para tumigil siya sa paglalakad. Oh, bakit ka tumigil? May problema ba? Ano ba yun? Robert, naaamoy mo ba yung naaamoy ko? Ano? Hey, naamoy mo pala. Napautot kasi ako kanina eh. Pasensya na. Anak ng putya, balasubas kan talaga. Hindi yung utot mo ang sinasabi ko. Parang ano eh. Para bang amoy bulok na karne. Oo nga no. Pare, hindi kaya may patay dito sa kung saan? Napaatras kami. Nang isang nakakatakot na nilalang ang nakita naming papalapit sa amin. Sigurado ko na isa yung aswang dahil hindi yun ang unang beses